Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig natin dito sa Tagalog Health Talks. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host. At ngayong araw na ito, pag-usapan po natin, ano nga ba yung mga gamot, mga karaniwang gamot dito sa shingles? Kasi ang dami pong nagtatanong, ano ba ang gamot sa shingles? Pero tandaan po natin na kailangan ninyong magpakonsulta sa inyong doktor para mabigyan kayo ng angkop na medical advice kasama na ang mga gamot at treatments. Bago po tayo tumungo sa gamot, magbigay muna po tayo ng background. Ano nga ba itong shingles na tinatawag? Ang shingles po, ito ay dulot ng isang uri ng virus. So, hindi siya bakterya ang nagkokos nito, kundi isang virus. At tinatawag po yung virus na yon bilang varicella zoster virus. Itong virus na ito rin po ang siyang cause or siya ang sanhi ng chickenpox na mas karaniwang nangyayari sa mga bata. At itong virus na ito pong varicella zoster, ito ay maaaring mabuhay as inactive or hindi aktibong virus sa loob ng ating katawan. So let's say nung bata nagkaroon po kayo ng chickenpox, itong virus na ito, pwede itong manatili sa loob ng katawan ng tao pero inactive po siya. Ngunit tandaan po, sa pagdaan ng mga panahon, maaaring ma-reactivate itong varicella zoster virus na siyang magdudulot ng sakit na shingles. At ito pong shingles tinatawag din itong herpes zoster. Ngayon, bakit ba nagkakaroon ng shingles ang isang tao or bakit na-reactivate yung virus na sanhi nito? Ang paliwanag po ng mga eksperto, kapag humina ang immune system ng isang tao, usually din kapag siya ay tumatanda o kaya naman ay kapag umiinom siya ng mga gamot tulad ng steroids, maaari pong mas at risk siya na ma-reactivate ang varicella zoster virus. Itong mga steroids po na ito na gamot, ang pinaka-common po dito ito yung prednisone na gamot para sa may mga asthma, arthritis, or severe na allergy. Ang mga ganitong gamot po ay medyo papahinain ang ating immune system. Kaya tandaan, kapag humina ang immune system, maaaring ma-reactivate yung virus na siyang sanhi ng shingles. At although generally ay hindi naman po life-threatening itong shingles, hindi naman siya ganoon kadelikado, ngunit magdudulot po ito ng matinding sakit or pain doon sa kanyang rash, sa mga blisters at sa bahagi ng mga ugat na naapektuhan nitong virus na ito. At ito pong rash ay usually fluid-filled, meron siyang tubig sa loob na eventually ito pong mga blisters na ito ay puputok at magkakaroon ng langib. May ilan din pong pasyente na makakaranas bukod dun sa rash nila ng lagnat, pananakit ng ulo, pagiging sensitibo sa liwanag at fatigue or itong fatigue, ito po yung pakiramdam na mabigat yung katawan natin at wala kang lakas. Ngayon, ito na po ang pinakahihintay ng ating mga tagapakinig dito sa Tagalog Health Talks. Ano nga ba ang mga karaniwang gamot sa shingles? Tandaan po na ang inyong doktor lamang ang pwedeng mag-prescribe sa inyo ng mga gamot na ito sapagkat si Nurse Dayan ay isang nurse lamang po. Ang purpose natin dito is para ma-educate ang ating mga tagapakinig, ang ating mga tagapanood dito sa Tagalog Health Talks. Depende po sa degree or lala ng impeksyon ng isang tao at base sa assessment or evaluation ng inyong doktor, maaaring magpayo siya ng mga sumusunod na treatments or gamot para sa shingles or dito po sa herpes zoster. Una, kauna-unahan na po dito yung mga tinatawag na antiviral. Alin po ba itong mga antiviral na gamot? Ang common po dito yung acyclovir, valacyclovir at famciclovir. Itong mga antiviral na gamot po, ang purpose nito or ang goal nito, papabilisin nito ang paggaling ng mga lesions or blisters dulot ng shingles. Papaikliin din po nito ang panahon ng pagkakasakit
At hopefully ay papababain nito ang tindi ng sakit na dulot ng shingles. Makakatulong din po ang mga antivirals na ito para mapigilan ang paglabas ng mga bagong lesions para hindi po dumami yung rash or yung blisters sanhi ng shingles. In addition po, itong mga antivirals na ito rin ay makakatulong para mapababa ang tsansa na makahawa ang pasyenteng may shingles sa iba. Sa mga buntis po, usually ay prefer ng mga doktor na ibigay ang acyclovir. Doon naman sa mga pasyenteng immunocompromised, sino ba sila yung mga immunocompromised? Sila yung may iba pang mga dinadalang sakit or mas mahina ang kanilang immune system. Halimbawa po sila yung mga na-diagnose din ng may cancer or may iba pa silang problema sa kanilang katawan. Mas mahina ang katawan nila, usually po ay binibigay sa kanila ang valacyclovir. Pero tandaan, laging makipag-ugnayan sa inyong doktor para ma-determine niya kung ano yung angkop para sa inyo. Para naman po doon sa sakit or pain na dulot ng acute neuritis dahil sa shingles, dahil po kapag nagkaroon ng acute neuritis, ibig sabihin inflamed or nairita yung mga peripheral nerves or yung mga ugat ng pasyente. Dito po sa sakit na ito nitong acute neuritis, pwedeng maresetahan kayo ng inyong doktor ng NSAIDs tulad ng ibuprofen at naproxen. At yun pong acetaminophen or sa atin po itong acetaminophen, tinatawag din po itong paracetamol. Magkapareho lang po yan, yung acetaminophen at paracetamol. Kung matindi ang sakit, halimbawa moderate to severe po ang sakit na nararamdaman ng pasyente, maaari pong magreseta ang inyong doktor ng mas matitindi or mas malalakas na pain relievers o yung tinatawag na opioid analgesics tulad ng oxycodone. May ilang doktor rin po na nagre-reseta ng corticosteroids tulad nitong prednisone kasabay ng antiviral kung hindi pa rin nare-relieve, kung hindi effective yung mga opioid analgesics. Although, tandaan po na ang paggamit nitong mga steroids tulad nga po nitong prednisone, ito ay usually iniiwasan sa mga pasyenteng may diabetes mellitus. Bakit? Dahil po kapag nag-take ang pasyente ng steroids, lalo pong tataas ang kanilang blood sugar. Kaya iniiwasan po ang pag-prescribe nitong prednisone sa mga pasyenteng may diabetes mellitus. May isa pa rin pong uri ng gamot, ang tawag po dito ay gabapentin na karaniwang inirereseta dito sa US para doon sa mga may moderate to severe na sakit or pain at para doon sa mga nakakaranas nitong post-herpetic neuralgia. Ano ba itong post-herpetic neuralgia? Ito po yung nararanasang sakit ng mga pasyente na nagkaroon ng shingles na kahit nawala na yung mga rash dulot ng shingles, may nararanasan pa rin po silang burning pain doon sa mga ugat nila at sa balat na minsang naapektuhan nitong virus na varicella zoster. Ikatlo, antibacterial o kaya mga antibiotics. Usually ay hindi naman po karaniwan, ngunit kung yung mga lesions, yung mga blisters dulot ng shingles ay nagiging mapupula at nagkakaroon po ng nana or pus, maaari po itong mag-indicate or mag-suggest na nagkaroon ng bacterial skin infection ang pasyente. Kapag nangyari po yan, based sa assessment ng inyong doktor, pwede po siyang mag-prescribe ng mga antibiotics. Ngayon, kung mas naging komplikado po ang shingles, halimbawa kung maapektuhan ang mata or tenga ng pasyente, although ito po ay bihira namang mangyari, may mga specific na mga paggamot din po dyan. Pero ang inyong doktor na po ang magde-determine kung ano ang mga angkop na treatment dyan. Kaya makakabuti na makipagkita sa inyong doktor, lalo na kung sa palagay or pakiramdam po ninyo ay lumalala ang inyong shingles. Huwag po tayo basta mag-rely sa mga ating napapanood or napapakinig kahit po dito sa Tagalog Health Talk sapagkat ito po ay for general
information lamang. Ang purpose po natin ma-educate para at least alam natin yung more or less expectation natin at kung paano tayo makakapag-seek ng tamang medical treatment sa ating mga doktor. Kung nais nyo pa pong makapanood pa ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa ating channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panonood. Tagalog Health Talks.